Good day. In this video, we will discuss the codes used in R to produce the descriptive summaries used in German credit risk dataset. Okay, so this is my script. At the first of my script are the necessary libraries needed to be loaded for that will be used during the program. Okay? So, when you document your script, make sure that all the library that you will going to use should be in one place. Okay? And most of the time, it should be on the first of your script. So, when you share your code to other, they will know what are the needed libraries needed to be installed in their R. So, before you load this package, make sure that these packages are already installed in your R software. Okay? So, I also add comments here para saan yung mga packages na ito. Ayan. So, let's just load it and make sure it is in our environment, global environment. Okay? Next thing is, so naglagay na rin ako ng bookmark dito so that every time may maalala akong or mayroon akong ma-encounter na need na package, can easily go back to where I place all the packages. Ayan. And just add the package needed for this set or for the script, no? Next is the data. So, last time we already import this German credit risk dataset, and it provided us yung code, no, in importing the dataset. Okay? So I will just highlight it and run it so that it will be imported. So hindi nyo na kailangang go through ng process step by step ng pag-import. So if you already have the code, just put it in your script and then run it. Okay? So, once it imported, makita nyo na siya dito sa environment pane. So, makita nyo, andito siya as object, no? So, for easy access, I will save it on data variable para madali natin i-access to the variable data. Kasi masyadong mahaba yung German credit risk dataset. Okay, and then to access each vector dun sa dataset, I will use yung attach. So, actually, naka-attach na siya dito, no? That's why nag-appear itong red na ito. Sinasabi nila na naka-attach na yung file. So, ino-overwrite niya yung mga variables na kung saan binabasa na niya since naka-attach yung file. So, para maiwasan lang natin yung mga ganito, make sure to detach unnecessary dataset. So, makita natin dito, ayan, isa na lang yung data na naka-attach. Okay? Next is for univariate analysis, we can compute for the numerical statistics. Okay, so to give an example, for example, we want to compute for the numerical statistics of credit amount. First, identify ano nga ba yung mga numerical statistics. Meron ba mga built-in na function dito sa R for numerical statistics? Ayan. So, yung mga built-in function na meron na tayo, we have mean, median, variance, standard deviation, cuteness, and kurtosis. Nakuha natin yan dun sa moment package. Okay, so dito sa part na to, ang ginawa lang is that kino-compute yung mean ng credit amount. Okay, and then sinave siya sa bagong variable that will be used to tabulate using data frame. Okay, so iti-table lang lahat ng values na makukuha dito sa pag-compute ng statistics so that when it is presented, it is in a table form. Now, for mode, wala tayong built-in function sa mode. So actually, this function, ini-AI ko lang siya, no? So pag nag-AI kayo class, make sure na tama yung pinoproduce niya, no? Tama yung binibigay niya. So paano nyo gagawin yun? Paano nyo make sure na tama? So i-check nyo ano yung meron doon sa code na pin-provide. Okay? So, tingnan natin, ano nga ba yung ginagawa nito? So, first, meron siyang argument. So, this argument should be a vector kasi you're getting a mode. So, sa mode, ina-identify natin ano yung most frequent within a data set, no? So, this should be a vector. Okay, so yung unique function, ang ginagawa ng unique function is that it's identify all the unique values in our data set. So, tingnan natin just to make sure. Okay, unique function, ina-identify niya yung mga unique values in our dataset.
So, let's save it to unique. Ganyan. Para mabilis siyang i-access. Okay? And then, so tingnan natin yung ating so take note that itong dataset natin contains 100 individuals. So, ibig sabihin 100 din yung laman. So, if this is unique values, then it should be less than 1,000, no? So, tingnan natin. Ano ba yung laman ng unique na database? Ayan. So, makikita nyo, 900 ibig sabihin nito class, yung mga nasa gilid pala niyan. Ito yung index ng first item. So, ito, ang index nito is 904. Okay? So, to determine ano yung length niyan, we can use yung length function to determine ilan ang laman ng unique. So, it is only 921. So, ibig sabihin, less than siya, malamang, these are unique values. Ano? Kaya ano naman yung ginagawa ng match? Ang ginagawa ng match, so for you to determine ano yung ginagawa ng match, you can use yung help dito, no? So you just type match and then check ano yung ginagawa ng match. So sabi dito, a match returns a vector of the position of first matches of its first argument in its second. Okay, so ang ginagawa daw niya, nagkikreate siya ng vector na kung saan ang laman ay positions. Position ng first matches doon sa second. So ibig sabihin, for every value nitong ating vector, okay, hinahanap niya yung position dito sa unique value. Okay? Sige, tingnan natin. A match ng credit amount, okay, comma, doon sa ating unique. Yung unique, yun yung unique values. It is a vector that contains the unique values in our data set. Okay, so ito siya. So kung mapapansin ninyo, yung first sunod-sunod, no? 1, 2, 3, 4. Kasi yung una, hahanapin niya yung first unique, di ba? Pagka binuksan natin ito. So halimbawa, yung 1169, hahanapin niya yung position dun sa first unique. Titingnan niyo yung first unique, ito yon. Kaya siya 1, 2, 3, 4, ganyan, and so on and so forth. Okay, so ina-identify niya. So yung length nito will be 1,000 kasi bawat value, hinahanap niya yung position niya doon sa unique vector that contains unique values, no? And then, i-identify niya sino yung may pinaka-maximum. So yung tabulate, ang ginagawa nito, it returns a vector. So you can search here, ano ba yung ginagawa ng tabulate? So tabulate takes integer value vector and counts the number of times each integer occurs in it. So it will provide us a vector, integer vector that counts the value. So ilang beses, for example, si 1. Ilang beses nag-appear si 1 dito. Ganyan. So ibig sabihin, yung 1 na yon, ibig sabihin, siya yung 1169. It represents si 1169. Ibig sabihin, ilang beses nag-appear si 1169 dito sa match na ito. So, goods, di ba? Ayan. So, okay. And then, um, yung max, it identifies kung ilan yung, kung ano yung mga may most frequent. So, tingnan muna natin tong tab natin. No? I-run natin tong tab natin. So, palitan natin ito ng credit amount. Okay? And then, tab. So, ang laman nito is yung, um, ito yung, tinabulate niya ilang beses nag-appear, no? Okay, ilang beses nag-appear. Ito yung values na kung saan ilang beses nag-appear yung isang ah, yung value na yun. So, for example, si 1169, twice siyang nag-appear. Okay? Halimbawa, itong 1, twice siyang nag-appear dito sa dataset natin. Okay? And then the rest 1. So, yung mode, kung mapapansin ninyo, so yung kukunin natin is yung maximum. So, ito yung frequency, no? So, ibig sabihin, ang maximum, itong 3, 3, lahat ng may 3 kasi sila na lang yung paulit-ulit. Ibig sabihin, meron tayong multimodal. So, merong ilang mga values na thrice nag-appear. And actually, mode is not, is not appropriate measure of center in credit amount because meron silang different values. Okay? Kumbaga, bihira yung magkaroon ng common values.
Ayan. Pero itingnan na rin natin, magandang meron na rin tayong function for mode. Ayan. So, itong tab, yung max function, it provides us kung ano yung mataas. And then, i-identify niya from tab, in-identify. So, yung nakasave ito sa tab, itong mga frequencies na ito, no? So, na-identify na natin yung max, in-identify natin here kung ano yung mga, ang equal ay equal sa 3. Okay, and then, itong unique na ito ay vector that contains, so babalikan natin yung vector, ano? So, itong vector, itong unique vector, it contains the values, okay, of unique values, and then we identify ano yung index ng mga values na ang tab ay equal sa 3. Okay, yung maximum noon. Okay, so it will produce sa us yung may mga max natin. So, kumbaga, from the unique, i-index, kukunin niya. Kasi, remember, these are indexes. Okay? So, in-identify niya yung index, in-identify niya ano yung may mga max na 3. Ayan. And then, in-index kinuha mula doon sa value. So, tingnan natin. 1, 1, 1393, 1262. Tingnan natin, ha. 1393, 1262. 1478, 1258, and 1275. Ayan. So, just to check, tingnan natin dun sa Excel file mismo natin. And then, let's filter it out using yung Excel, ano? So, tingnan natin. We have ito. 1262, 1393. So, makita nyo, 1393. May tatlo. 1262, mayroong tatlo. 1478, so may tatlo din. So, may lamang ito talaga yung mode. Now, pag bumalik tayo dito, so there is a case na merong multimodal, no? That's why, pagdating sa get mode, ang ginawa ko na is that since itatabulate ko siya, pagdating sa data frame kasi, so data frame yung ginamit natin dito to tabulate yung result. Okay, sige, run muna natin ito para makita ninyo. So, oops, um, sige, run muna natin yung mode. Let's see, wala pa tayong function. Okay, so i-run ko muna yung mode. So dito makita nyo ano yung mga existing objects, mga functions, values. Okay, so since nag-error siya, ibig sabihin hindi pa kasi nararun natin yung mode. Okay, so pagka nirun natin ito, ayan. So makita natin na yung mode natin, yung mode values natin, it will give us a multimodal na result. So bakit multimodal? Okay, kasi pag ginamit na natin yung get mode natin na function, okay, and then credit amount, it will give us multiple values at hindi natin matatabulate yun gamit yung data frame. Okay? That's why, nag-create na lang ako ng conditional statement that is, if we have a multimodal, so ibig sabihin, yung mode natin, yung na-compute nito, yung length niya is greater than 1, and then it will give us a multimodal result. Or if not, if it's just 1, then it will give us the value. Okay? That's why, pagka kinuha natin or kinompute natin or tinabulate natin siya using data frame. So here, ito yung data frame natin that will be saved sa result. Okay, so yung data frame natin contains two vector. One is statistic and then another one is the value. So sa statistics, it will contain a vector which is yung name ng mga statistics, and then yung second vector naman will contain the result. So magma-match sila. So yung first, yung mean, okay, median, mode, and so on and so forth. So pagka nira natin to, we will have a data frame result which provide us yung summary statistics ng isang vector. Okay, so pwede nyo itong gamitin code na to if you want to determine a summary statistics of a vector. Okay? Ayan. Next, sa frequency tables, if you need a frequency table, for example, isang
isang variable, you want to determine yung count, so we can use yung table function, which we discussed dun sa data structure. Okay, so here, magkakaroon tayo ng count nung an individual in terms of their sex. Okay, so for bar graph, okay, in creating a simple bar graph, so this is just univariate, so we're examining one variable at a time. Okay, so for creating a simple bar graph, first you have to create a frequency table. Okay, that will serve as the value or yung frequency ng height ng bar. Okay, and then we will save it to sex count, and then we will use a base graphics in R na kung saan magpa-plot ng bar graph. So we have bar plot in the base graphics wherein ang kanyang arguments na kailangan is yung vector of counts. Okay, yung main, this is just yung title. Ito, label ng x-axis, label ng y-axis, the color, and yung border. Kung anong gusto yung kulay ng border. So, it will produce us this result. So, this is a bar graph of the sex variable in our data set. Okay? So, for pie chart naman, okay? So, sa pie chart, it is a whole, ano? Kumbaga, we want to determine yung percentage of each attributes in our variable. So, una, we will need yung frequency table. So, to create a bar chart, syempre, kakailangan din natin ng frequency table. And then, for the frequency table, we will compute yung kanyang percentage. So, yung percentage, from housing counts, it contains yung ating count, ano? So, yung housing count will contain yung count ng housing. And then, sa percentage, so from housing count, i-divide natin sa sum ng counts. Okay, for example, here, tingnan natin, ano bang lamang ng housing counts? Ayan, so 108. So, ang goal lang is, yung for each count, dito sa housing count, i-divide natin sa sum. Sa sum, yung sum lang nito, para makuha lang yung percentage, and then times to 100. Save natin siya sa PCT variable. So, itong PCT, it's just a percent. So, I use PCT variable to represent as percent. Okay? And then, we also create yung labels. Atong labels na to, ayan, so tingnan natin. It will produce, for example, for free. So, yung labels natin, yung mga names dun sa housing counts. Okay? And then, yung percent, ito, it will add yung percent, and then yung percent na so, nagagamitin niya pagdating dun sa label. So, meron tayong pi function pagdating sa base graphics, no? Okay, so kailangan lang niya yung count, yung frequency table, yung labels, yung main, which is just the name, and then color, rainbow, any rainbow, ayan. And then yung radius nung natin is 1. So, pagka niran natin yan, here, ito yung label niya. Ayan, ilalagay niya yung label. Okay? Next is scatter plot. So, sa scatter plot for one-dimensional, meron tayong strip chart. Okay. So, sa strip chart, meron tayong tatawag na stack method at saka jitter method. So, sa strip chart, we just need yung vector, ano yung method, ano yung pangalan ng main, what will be the label, the x-axis label, and yung color, limit nung y-axis para alam natin gaano kataas yung dimension. Okay, so ito. Yan. Ito yung stack. Ini-stack niya yung mga values, yung frequency. Okay. Yung strip chart na jitter naman, isang lang siya na kapag kumukonte, makita nyo, nagdi-disperse yung mga for visualization lamang. Yan. Okay. Next is stem plot. Stem and leaf plot. Sa stem and leaf plot, ina-identify nito kung yung distribution ng dataset, no? So, ito, meron tayong stem na function. So for example, sa duration, ayan, ito yung stem plot. Pinoproduce. So, sa output siya lumalabas.
Okay, so pinapakita niya lang sa yung distribution. Kasi ito may limit lang siya. Pero makita mo naman yung values, no? So ibig sabihin, yung ones dito yung peak. Actually ito hanggang dito ones. So ito yung malamang yung peak niya, no? Peak siya sa ones. Okay, yung duration. So ibig sabihin, um nasa ano lang, no? Walang 20s yung number of months. Nandito lang naglalaro yung number of months na gusto nilang bayaran yung utang nila. Okay? Ayan. Dito naman, ito yung credit amount. So, makita nyo, andito rin yung peak. Nasa 1 din yung peak. No? So, ibig sabihin, in 3 digits daw. So, nasa hundreds yung kanyang value, yung peak. No? Okay? So, it identifies yung um, shape ng distribution. For histogram, so here, kinuha lang natin credit amount. Okay. So, itong dollar sign, no, in-access lang natin. So, just in case, hindi lang naka-attach. Ayan. Okay. So, we have breaks. Ibig sabihin yan yung pag, ano, um, ito yung breaks na tinutukoy. Ayan. And then, yung main, yung title. Okay. Label, X-label, color, and then yung border. So, ito ay histogram ng frequency. Pwede rin na histogram ng probability. So, ise-set nyo lang na true yung probability. Sa pagkanira natin ito, naka-probability naman ito. Ito, probability distribution niya. Yan. So, ise-set mo lang yung probability is equals to true. Dadagdagan lang siya ng variable. Okay? And then, yung lines, the function, wait, may error siya. Ayan, nagkaka-error lang kasi data, maliit yung data natin. Okay, dapat capital. Okay, ayan. So, yung lines, nagpo-produce siya nung line dito sa ating, para makita natin yung shape ng histogram. Okay? Ayan. Next is the box and whisker plot. So, yung box and whisker plot, nagkikreate ito ng box plot na kung saan makita natin kung may outlier present in our data. Okay? So, itong ginagamit natin, puro base graphics, no? Ito, base graphics siya. So, ganito pala, pwede nyo siyang i-import, i-export. So, using image, using PDF. So, just click this, then save it kung saan nyo siya kailangan. Saan nyo siya isa-store. Okay, next, for bivariate. So, sa bivariate, dito naman nagko-compare na tayo ng two variables. So, for group summaries, for example, you want to compare you want to determine yung summary statistics, okay, group according to sex. So, dito, gumamit tayo ng DPLYR package. So, make sure na naka-load yung DPLYR package. Kung saan yung data natin, i-group muna natin according to sex, and then, tsaka i-compute yung summary statistics. So, dito, nilagyan ko na lang ng comment ito para hindi na mag-appear, no? So, kailangan ko lang yung mean, standard deviation, skewness, and kurtosis. So, pagka nira natin ito, it will give us a summarized table of results. Ayan. So, we can easily compare kung ano yung mean ng credit amount ng male at saka ng female. So, you can easily compare. So, dito makita nyo, mas malaking umutang yung mga lalaki. Kasi doon sa, in general naman, kung naalala nyo yung frequency distribution, no? Mas maraming male doon sa distributions natin compared din sa female. Okay? Another is, ito naman, group naman ng credit amount ulit when group according to housing. Okay? So, yung housing, yung rent, naalala yan. So, tingnan natin group according sa housing. Ito.
So, mas malaki ba yung inuutang nung mga free, yung bahay, compare dun sa own and rent, ayan. So, if you want to compare them or you want to have an insight about this, okay? Ayan. Next, for group column chart. So, yung sa mga group, pansinin niyo naka-GG plot na. Kanina univariate, puro base graphics lang. So, ito yung GG plot. Okay. So, meron tayong 3 layers. Ayan. So, you can simply run. Ito yung data. Ito yung ay, ifi-fill natin. Okay. So, tingnan natin. So, this is a group column chart of job. Okay, group according to sex. So, yung fill is group according to. Ayan. And then, yung position, dodge. Ayan. So, group, it is the title, yung job, yung Y, yung count. Okay. And then, yung team, minimal. Okay. This one naman is stock bar. Ayan. So, sa stock bar, ito naman siya. Okay, ano yung difference? Yung position lang. Ito kanina, yung kanina naka-dodge. Ito, stock naman siya. Okay? Yung proportional stock, bar chart, ang different, ito naman, fill yung position. Okay? Tingnan natin ito. Ito, naka-fill. Naka-stock siya. So, ito ay based sa proportion. Para siyang bar chart within the number of jobs. Okay. Next, heat map. So, sa heat map, first, kailangan muna natin gumawa ng data frame that contains yung frequency distribution ng sex at saka ng job. So, tingnan natin, anong ginagawa nito. So, frequency, ayan. So, dito, in-identify niya muna yung frequency when group according to sex at saka dun sa job. Okay? So, kung naalala niyo yung heat maps, nagkikreate siya ng colored matrix na kung saan mas maraming frequency, mas darker yung color, no? So, ito yung column names ng heat map. And then, ito yung plot ng heat map. Ayan. So, dito, ito yung frequency. So, kung titingnan natin yung ano natin, dataset natin, darker talaga yung sa male dahil majority nung nasa dataset mga male sila, no? So, for us to have a percentage, kung ide-determine natin yung percentage, so dito wala tayong masyadong mako-conclude kasi talagang yung dataset natin mas marami yung male, no? So, para sa percentage heat map, so kung ano natin yung percentage, we can have yung contingency table with percentages. So, ito ay will create a contingency table of percentages. Sige, tingnan muna natin yung heat map na data. Yan. Ito. Ayan. So, percentage naman. So, instead na yung actual frequency, bakit hindi yung percentage yung gawan natin ng heat map? Okay, para mas proportion dun sa ano, makita natin ng correlation. Ayan. So, dito, nagbago na yung ano. So, ibig sabihin nito, nakikita natin na yung mga umuutang ba ay more likely yung mas maraming job compare dun sa less yung job which makes sense, no? So, makikita natin dito na yung heat map talagang darker siya dun sa mas maraming job. 'Pag mas marami job, mas na-approve yung kanilang credit, no, compare dun sa mga walang trabaho. Okay. Ayan. Next, correlation heat map. Sa correlation heat map, ang ginagawa nito is meron kang different variables. So, itong part na ito, this is just a data frame. Kumbaga, from the data, kinat lang natin yung data frame into
age, credit, amount, at duration. So, kumbaga nag-create lang siya ng data frame na may tatlong vector. Okay, so yun lang ginawa 'to. And then yung correlation, yung core function, it create a correlation, a matrix, no? So, for example, si age, ayan, siyempre correlated siya sa sarili niya, no? Kaya kung makikita niyo 'tong 1 na 'to, correlated sila sa sarili niya. So, tingnan natin yung may pinakamataas na value diyan, ito. So, yung credit amount versus duration, which makes sense. So, kapagka mas mataas yung inutang, mas malaki yung chance na matagal niyang dapat bayaran. May correlation, positive correlation. Okay, so para mabilis nating makita, so ito yung correlation matrix which we will use sa ating plot. Okay, so yung melt, tingnan natin itong melt. Ano ginagawa ng melt? Okay, so yung melt ay melted correlation, tinabulate niya lang. Okay, tinabulate niya lang para pagdating dito sa ggplot, okay, so tinabulate kasi kailangan naka-vector siya. Ito, 'di ba naalala niyo yung ggplot, tumatanggap siya ng vector, ano? Okay, so pagka inano natin ito, ng data frame actually. Ito kasi hindi ito data frame yung core matrix. Tingnan niyo yung class ng core matrix. Core underscore matrix. Ayan, matrix array siya. Okay. So, kung naalala nyo, dapat data frame yung tinatanggap ng ggplot. Okay. Kanina, puro data frame yung laman yan. Tingnan natin tong melted core na ito. Check natin yung ayan, data frame siya. So, more likely, ginawa niya lang, tinransform niya lang into a data frame. And then, let's plot. Ito. Ayan. So, yung darker, ito yung may correlation na variable. So, may correlation ang duration compared to credit amount. Okay? Next, scatter plot. Okay, so for scatter plot, ang ginagawa ng scatter plot, tinitingnan niya yung relationship. So, nagpa-plot siya ng point doon sa kung ano yung intersection ng x-axis at y-axis. So, dito, ang x-axis natin is duration and yung y-axis natin is credit amount. Okay? So, pinaplot niya lang yung points. Ang hinahanap natin dyan, kung may linear relationship. Pag sinabi mo kasi may linear relationship, ibig sabihin, kapag tumataas yung credit amount, tumataas din yung duration. Okay, which makes sense. Kaya titignan nyo, merong parang increasing order, no? May increasing order siya. Okay, so ito yung duration versus credit amount. Tingnan nyo yung credit amount versus age. Tingnan natin kung may correlation. So, dito wala, sabog, ano. So, hindi ibig sabihin, pag mas matanda ka, mas mataas yung inuutang mo. Walang ganon. Kung makikita nyo, dito, no? Dito yung solid na, na dotted, no? So, ibig sabihin, kahit bata, mababa lang din umutang. Okay, so, regardless kung bata ka, matanda ka, sabog siya. So, kahit may bata mataas umutang, ito. Okay, pero ito yung majority. Kung makikita natin yung mga utang nila, regardless of age, nandito yung majority, no, less than 5,000. Okay? Next, sa line graph. So, sa line graph, yun din, parang siyang scatter, yung goal ng scatter plot, ganun din yung goal ng line graph. So, ito, sabog-sabog. So, we're looking for a straight line sana. Kaso, ibig sabihin, wala tayong makikitang malinaw na correlation. Okay? So, yun lang for the codes. You are free to look for other codes in AI. Just make sure na tama yung pinoproduce niya. Okay?